Idineklara na ang state of calamity sa Northern Samar dahil sa lagpas taong pagbahang naranasan doon. Sinabi naman ng Pag-asa na nakaranas na ngayon ng strong El Nino ang bansa. Si Mel Alesmora sa detalye. Lagpas taong baha ang gumising sa mga taga-barangay Molave sa Catarman, Northern Samar kahapon matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan sa magdamag. Marami ang naipit sa kani-kanilang bahay kaya't agad namang nagkasa ng rescue operation ang mga otoridad. Sa ngayon, unti-unti nang kumakalma ang sitwasyon at hiling ng mga residente sana'y tuluyan ng humupa ang baha. Para naman mapaigting pa ang pagtugon ng lokal na pamahalaan sa sitwasyon, nagdeklara na rin ng state of calamity para sa buong Northern Samar si Governor Edwin Ongchuan. Sa pagdinig ng House Committee on Climate Change, iniulat ng Pag-asa na strong El Nino na ang nararanasan ngayon sa bansa na magtatagal hanggang sa unang quarter ng 2024. Pinag-iingat nila ang publiko sa extreme weather conditions na hatid nito. Ibig sabihin, pwedeng sobrang init o kaya naman ay sobrang lakas na ulan. Currently, El Nino is, I said, strong with that peaking towards the last quarter of 2023 and towards the first quarter of 2024. That's the peak. So currently, our typhoons, tropical cyclone, we have only 10 and we expect 1 to 2 towards the end of the year. So at the maximum, maybe we have 12 tropical cyclones this year. Pare-pareho namang tiniyak ng Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources at Department of Energy ang mahigpit nilang pagtutok sa supply ng pagkain, tubig at kuryente para hindi makaperwisyo sa ating mga kababayan ang El Nino. Ang instruction coming from the President, this is a whole of government approach. Kaya nakita nyo kanina, yung National El Nino team ng government is 5 clusters. No? The food security, headed by DA, the water security, headed by DNR, the energy security by the Department of Energy, the health security by the Department of Health, as well as yung public safety headed by DILG. Bago ang matinding baha sa Northern Samar, isa sa mga sakunang hinarap ng bansa kamakailan ay ang 6.8 magnitude na lindol sa ilang panig ng Mindanao. Sa plenary session ng Kamara kahapon, naungkat ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang matinding pinsalang pang-infrastruktura na idinulot ng lindol. Ang itinutulak niya, dapat ay imbestigahan na ng mga kongresista ang National Building Code sa bansa at silipin kung sapat ba ang tibay at kapasidad ng mga gusali sa Pilipinas sa pagharap sa iba't ibang kalamidad. Hindi po ako inhinyero, Speaker, common sense o sentido común lamang ay gagamitin natin at makapagsasabi na substandard po ang mga proyekto sa naturang lugar. Tila minadali o kung hindi po ay talagang tinipid ang pagkagawa sa mga proyekto na yon. We need to investigate, Mr. Speaker, before it's too late. At baka may mga buhay pa pong mawala sa mga susunod na kalamidad. Patuloy man ang pagharap ng bansa sa iba't ibang hamon, pagtitiyak ng mga otoridad, patuloy nila itong tutugunan sa ngalan ng kapakanan ng taong bayan. Mel Alesmora para sa Bayan.